Huwag mong hahayaang matapos ang isang bagay na gusto pang dugtungan ng Diyos. Ang buhay mo, siya ang may akda, kaya siya rin ang magtatakda kung kailan matatapos ang iyong buhay. Ano man ang problema na nararanasan mo ngayon, I am here to tell you, kama lang ang nakalagay dyan. May karugtong pa yan. Natatandaan ko dati sa pelikulang Kimitora, ay merong eksenang ganito, si Ding Dong Dantes at si Eugene Domingo. Sabi ni Ding Dong Dantes kay Eugene Domingo, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang mabibigla. Kinidnap ang ate mo. May kumuha sa kanya. Sabi ni Eugene Domingo, sabi ni Ding Dong, sige, pwede ka nang mabigla. Sabi ni Eugene, parang ako lang ang natuwa. Sinabi ko po yan kasi parang yan ang naisip ko nang sabihin ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa Ebanghelyo ngayon, huwag kayong mababalisa. Paano hindi ka mababalisa? Aalis siya. Hindi mo malaman kung saan pupunta. Iniwan mo ang iyong kabuhayan, pati ang iyong pamilya para sa Kanya. And whenever Jesus was with them, walang problema ang hindi makakaya. Walang suliranin, pangangailangan ang hindi kakayaning tugunan. Whenever Jesus was around, tapos ngayon, aalis? Paano hindi ka mababalisa? Para lang ganito yan. Halimbawa, minsan sasabihin sa'yo ng kasambahay mo, Ma'am, wag po kayong magagalit. Nabasag ko po yung favorite yung flower vase. Hindi ka kaya magalit. Na-check up ka, sabi ng doktor, huwag kang mabibigla. May cancer ka. Stage 4 na. Hindi ka kaya mabigla? Nahuli mo yung asawa mo kasama ng kalaguyo nito. Na-confirm mo. Sabihin ng asawa mo, huwag ka ditong mag-iskandalo. Hindi ka kaya mag-iskandalo? Ayan, nalalaki na mga mata mo. I mean, mapipigil mo ba yung reaction mo? I don't think so. Kaya palagay ko, hindi sinasabi dito ni Kristo na huwag tayong matakot, na huwag tayong malungkot, na huwag tayong mag-alala. Ang sinasabi niya sa atin dito sa Ebanghelyo, huwag tayong patalo, padala sa lungkot, takot at pag-aalala sapagkat yun ang pagkabalisa. Ang pagkabalisa, yung walang puknat, araw-araw, mayat-maya na pagkatakot, pagkalungkot at pag-aalala. Ano ang antidote? Pananampalataya. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mabalisa. At para mangyari yon, sumampalataya kayo sa akin. Last Friday lang ay mayroong pumunta dito, nagpakilala kasi hindi ko na siya matandaan. Ang sabi niya, Father, higit 1 taon nang nakararaan, pumunta po ako dito. Ang misa natin sa gym pa, nagpa-pray over ako sa inyo. Kasi may cancer ako, stage 3. Sabi niyo po sa akin, lumapit ako kay Mama Mary ng Lasalet, humawak ako sa kanya, at gayon din sa picture ni Divine Mercy. Pero hindi ko po talaga makakalimutan. Bago ko umalis, ang sabi niyo po sa akin, huwag kang mag-alala, gagaling ka. Alam po ninyo, hindi ko sa lahat sinasabi yon. At nasabi ko sa kanya, stage 3 pa. Father, mula noon, pinanghawakan ko yung sinabi mo, alagad ka ng Diyos. Para bang nangusap sa akin ang Diyos. Maya't maya, yun ang iniisip ko. Nalulungkot ako dati, natatakot ako dati. Yun ang pinanglaban ko. Kapag ako'y nagpapakimo, nasasaktan akong minsan, nalalata akong minsan, iniisip ko, gagaling ako. Naiisip ko minsan, baka mamatay ako ng maaga. Iiwanan ko yung maliit na anak ko. Iniisip ko, hindi, gagaling ako. Kapag nararamdaman ko yung sakit ko, hindi, iniisip ko, gagaling ako. Father, maraming salamat. Last Friday lang sinabi niya, cancer-free na po ako. Gusto ko yung transition ng pagkakasabi niya. Father, kapag nalulungkot ako, sasabihin ko, gagaling ako. Kapag ako'y nag-aalala, sasabihin ko, gagaling ako. Kina-cancel out nung pananampalataya sa mga salitang gagaling ako, na sabi niya, ginamit lang si Father Fidel, pero galing sa Diyos, gagaling ako.
para alisin yung pagkatakot at pag-aalala ng babaeng ito. Parang sinasabi niya, Father, nag-aalala din ako, natatakot din ako, pero pinaglabanan ko ng pananampalataya ko. As sinabi mo. Alam po ninyo, hindi mawawala ang troubles in life. Laging may problema, laging may pagsubok. Laging something will turn out not well. Tapos, sa mga bagay na yan, ino-offeran tayo ng Panginoon, maniwala ka sa akin. Mahal kita, hindi kita pababayaan. Ino-offeran ka rin ng demonyo. Yan ang simula. Walang mangyayaring maganda, hindi ka nagagaling. Naku, kawawa. Nasa sayo kung ano ang pakikinggan mo. Pero pag pinakinggan mo ang Panginoon, unti-unti mawawala ang pag-aalala mo. Pero pag pinakinggan mo ang demonyo, liliit ang pananampalataya mo. Kahit nagsisimba ka pa, kahit nagdarasal ka pa, wala yun magiging kwenta kapag ang pinakikinggan mo ay hindi ang Diyos, kundi ang kalaban niya. Si San Pablo, nagkaroon ng maraming mga suliranin. To name a few, ilang beses na shipwreck. Talagang muntik ng malunod. Kasi nga, 3 beses lumubog at wasak yung bangka na sinakyan niya. 3 beses lang naman. Sa isang isla, tinuklaw siya ng ahas. 3 beses siyang pinagkaisahan ng mga tao, tinraidor ng kaibigan, pinagbabato, nilatigo, binilanggo, hinatulang mamatay. Oh, ano ngayon yung problema mo kumpara sa naging problema sa San Pablo? Pero ang sabi niya sa 2 Corinthians 4:8 to 9, pakikita sa slide, kabi-kabila ang mga paghihirap pero hindi kami nalulupig. Minsan kami nababagabag pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami pero hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak pero hindi namamatay. Nananakdown pero hindi nananakaut. See? Napakaganda ng CP na yan sa Biblia. At ang maganda dyan, pagmasdan ninyo, wala sa salita, wala sa isang letra, kundi nasa marka. Comma. Yung play of words, yung mga phrases, dinidivide, pinapagitnaan ng comma. Kabi-kabi lang aming mga problema. Comma. Pero hindi kami nalulubig. Nababagabag kung minsan. Comma. Pero hindi nawawala ng pag-asa. Inuusig, comma. Pero hindi pinababayaan ni Lord. Napapabagsak, yes. Pero wait, walang period. Comma, pero hindi napapatay. Yes, knockdown, oops, pero hindi period yan. Comma, pero muling bumabangon, hindi nananakaw. Anong ibig sabihin ng comma? May kasunod pa. Hindi matatapos sa paghihirap, sa lungkot, sa problema. May susunod. Pag sinabing period, ala na, tapos na. Pero kaya may comma, ay susunod pa. Ang sabi ng isang quote, never place a period where God placed a comma. Huwag mong tutuldukan ang bagay na ang inilagay ng Panginoon ay comma lang. Huwag mong hahayaang matapos ang isang bagay na gusto pang dugtungan ng Diyos. Ang buhay mo, siya ang may akda, kaya siya rin ang magtatakda kung kailan matatapos ang iyong buhay. Huwag mong tatapusin sa pamamagitan ng kawalang pag-asa at pagkabalisa. Habang may buhay, may pag-asa. Ganon ang Panginoon. Isipin po ninyo sa Bible, laging nagbibigay ng comma ang Panginoon. Anong pananaw ng mga tao sa mga makasalanan katulad ni Zaccheo? Wala ng kwenta. Ni hindi nga sila makasamba, makapunta sa loob ng simbahan. Hindi pa man patay, iniitsipwera na. Sa kaharian, nilagyan ng period ng mga tao, ang mga makasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Binigyan niya ng comma ang buhay ng mga yan. Anong paningin ng mga tao sa mga may matitinding sakit? Inasmuch as ang sakit para sa kanila ay epekto ng kasalanan, kaya ka may sakit kasi makasalanan ka o ang mga magulang mo. Kaya kung matindi ang sakit mo tulad ng ketong,
Napakatindi ng kasalanan mo. Kaya dapat, ina-itsipwera ka na, walking dead ka na, period na ang buhay mo. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinagaling, pinatawad sila, binigyan ng kama. Ano ang sabi ng mga messengers ni Jairus sa kanya? Huwag niyo na pong gambalain. Ang guro, patay na ang anak niyo. Period na yon. Ano ang sabi ng ating Panginoon kay Jairo? Huwag kang matakot, basta magtiwala ka. Ang sabi pa niya, hindi patay ang bata, natutulog lang. Kama. Ano ang sabi ni Marta patungkol kay Lazaro? Panginoon, 4 na araw nang patay ang kapatid ko. Nasabi ko sa inyo yon, sa mga Hudyo, kapag 3 araw pa lang, may pag-asa pang mabuhay. 4 na araw na pong patay ang kapatid ko, nangangalingasaw na. Period na yon. Ano ang sabi ng Panginoon? Mabubuhay ang kapatid mo. Kama. 3:00 ng hapon, Biyernes Santo, binigyan ng period ng demonyo ang buhay ni Kristo. Period yun. Ilang araw ding patay ang Panginoon, pero kama lang pala yun. Sapagkat hindi nagtagumpay ang kamatayan, hindi naging katapusan, kundi simula lang ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, ano man ang problema na nararanasan mo ngayon, I am here to tell you, kama lang ang nakalagay dyan. May karugtong pa yan. Kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela na aargabyado yung bida, anong sinasabi mo? Ay, nasa kanya ang huling halakak siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sasabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung storya, pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayang magtapos sa problema ang buhay mo. Basta manampalataya ka sa Kanya. Laban. Kapit lang. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate, 1854. Defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period 2 eh. Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo. Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos, may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, kung yung solar system, ayos na ayos gumagana ng maayos Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyado. Maayos na maayos. Kung yung solar system, naayos niya ang buhay mo, hindi niya maayos. At kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa Kanya? Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa. Ikaw na mag-ayos. Di ba, minsan ganun tayo? Ikaw na. Teka, inaayos ko Diyan ka.
ba't ganun ang ayos? Ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Malinaw, hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And He may allow you na isipin, He is failing in your terms. Basta, you allow Him to win in His terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat eh. May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling eh. Pero wag mo sabihing natalo sila. Wag mo sabihing natalo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya wag mo sabihing natalo siya. Hindi ka matatalo kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo. Tagal ko nag-iisip ng i-homily ngayon. Tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung hindi pa napapolish, hindi pa ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakakatulog ako, kakaisip. Pagising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito, 30 minutes lang, pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, hindi nga yan ang gusto kong sabihin mo eh. Patulog ka, pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. Sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko nang gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misang ito.